Good morning po sa ating lahat. Nasaan man po tayo at anuman po ang ating mga gagawin, ingatan po tayo ng ating Diyos. Thank you Lord po dahil Huwebes na at magkakasama na naman po tayo sa ating morning devotion. Ako po si Deaconess Abby, your devotion leader for today. Ang title po ng devotion natin sa umagang ito ay A Responsive Partner. Dito lamang po sa ating morning devotion, si Jesus ay kasama. Balisa sa taong masama, pumuntain kita, ang liko nilang gawa, pagkat katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Sa Diyos, mabuti ay gawin, at maninirahan ka, maligtas sa lupain. Sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili ay sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Ang iyong sarili ay sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Huwag kang balisa sa taong masama, huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa, pagkat katulad ng damo, sila'y malalampan, tulad ng halaman,
natutuyo sila. Salamat po, D.S. Ralph and Brother Daniel, sa mabiyayang mensahe ng awit. To God be all the glory po. Tunay po sa Diyos lamang po natin hanapin ang ating kaligayahan at ang mga dalangin ng ating puso ay ating kakamtan. Sa umaga pong ito, sama-sama po tayong mag-reflect ng isa na namang babae mula sa lumang tipan kung paano po siyang naging responsive partner sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 25. Mababasa po natin ang description kay Abigail sa unang Samuel, Kabanata 25, talata 3, isang babaeng maganda at matalino, ngunit ang kanyang napangasawang si Nabal ay mayaman pero masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan po, pinapunta ni David ang kanyang mga tauhan kay Nabal at mayroon siyang request dito. Ipinapakiusap po niyang tulungan siya nito at bigyan siya ng anumang maaaring maihanda sa kanilang pista. Malaki ang pag-asa ni David na tutulungan siya ni Nabal dahil nagawan niya rin po ito ng tulong dati ang mga pastol nito. Subalit, sinungitan ni Nabal ang mga tauhan ni David. Ang sabi niya, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing, sabi ni Nabal. Pinarating po ng mga tauhan ni David sa kanya ang naging tugon ni Nabal. Dahil dito, nagalit po si David at pinaghanda niya ng tabak ang kanyang 400 na tauhan upang lusubin si Nabal. Naiwan naman po ang 200 para magbantay ng kanilang daladalahan. Samantala, may nagmalasakit namang pastol na magparating kay Abigail ng pang-insulto ng kanyang asawa sa mga tauhan ni David. Kinuwento rin po ng pastol kung gaano kabait at gaano nagmalasakit si David, maging ang mga tauhan nito nung kasama nila ang mga ito sa parang. Sa narinig ni Abigail, dali-dali siyang naghanda ng mga regalo na ihahandog kay David bilang handog pang kapayapaan niya at upang mailigtas ang kanyang sambahayan sa kapahamakan. Hindi niya po ito ipinaalam sa kanyang asawang si Nabal. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Humingi po ng tawad at sinabi niyang huwag pansinin ang kanyang asawa sa pang-iinsultong ginawa niya sa mga tauhan nito. Pinigilan rin po niya si David sa paghihiganti. Tinanggap naman po ni David ang paghingi ng tawad ni Abigail at ang mga handog pangkapayapaan nito. Pinauwi niya ito at sinabing huwag nang mag-alala. Sa pag-uwi ni Abigail sa kanyang asawa, naratnan niyang may handaan ito at walang iniwan sa papista ng hari. Lasing na lasing ito kaya wala siyang sinabing anuman. Kinaumagahan po nang wala na ang pagkalasing nito, sa kanya isinalaysay ang sinabi ni David na lulusob sana ito at patay sana ang lahat ng lalaki sa sambahayan nila kung hindi siya nakipag-usap ng maayos ng araw na iyon. Nang marinig ito ni Nabal, inatake po siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. Nang mabalitaan po ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, "Purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal. At inilayo niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan." Si David ay nagpasugo kay Abigail at pinasabing nais niya itong maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, "Ipinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa." Yumukod si Abigail, ang mukha'y halos sayad sa lupa at sinabi, "Narito ang inyong lingkod, handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan." Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David, kasama ang 5 sa kanyang mga katulong, at siya'y naging asawa ni David. Makikita po natin
sa mga talata kung paanong naging una, responsive na partner si Abigail. Nang sabihin po ng pastol ang pangyayari, kumilos siya kaagad, nagpakumbaba, kaya naligtas ang kanyang buong sambahayan sa tiyak na kapahamakan. Kung hindi kaya siya tumugon at ipinagwalang bahala lamang niya ang salaysay ng pastol, kaguluhan, kapahamakan at karahasan ang sasapitin ng kanyang buong sambahayan. Pangalawa po, batid niya kung kailan ang tamang timing ng kanyang pagsasalita. Pangatlo po, hindi rin niya kinampihan ang kanyang asawa sa mali nitong inasal. Aware siya sa kahinaan ng kanyang asawa at siya po ay hindi nagbubulag-bulagan dito. Pero gayon pa man, hindi niya po ito nais mapahamak. Ang nais pa rin niya ay maprotektahan ito sa kapahamakan. Kinausap niya ito ng maayos. Mga magulang, mga kapatid, mga anak sa Panginoon, bilang mga torchbearers po, we are partners in faith formation and discipleship. Tayo nawa po ay tapat na partners na tumutugon ng angkop sa sitwasyon, mababa ang loob, puno ng karunungan. Hilingin natin sa Panginoon ang karunungan kung kailan tayo dapat magsalita at kailan tayo tatahimik sa ating mga mahal sa buhay sa pagtutumpak sa kanila. Marunong makinig sa kapwa, hindi batay sa estado nila sa buhay, katulad ni Abigail. Nakinig siya sa concern ng pastol. Hindi niya po sinukat ang pagkatao nito batay sa yaman at kung ano ang pinag-aralan. Sa halip, tumugon siya. At higit po sa lahat, hilingin natin sa Panginoon na maging mulat tayo sa kalakasan at kahinaan ng ating mga mahal sa buhay. Kung minsan po o kadalasan, sa labis nating pagmamahal sa kanila, hindi na tayo nagiging sensitive sa mga dapat ituwid sa kanila. Mas hindi po natin sila matutulungan at maaaring mapahamak sila kung hindi tayo magiging tapat sa kanila. Bigyan nawa tayo ng ating Diyos ng wisdom at lakas ng loob kung paano pong isasagawa ang mga ito. Maging kasangkapan nawa tayo upang ang lahat sa ating sambahayan ay magkaroon po ng kaligtasan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, nagagalak ang aming puso sa umagang ito at patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa mensahe na ipinagkaloob ninyo sa amin. Tulungan po ninyo kaming mga partners, mga magkakateam, Panginoon, na responsive, na tumutugon ng angkop sa sitwasyon. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na ituwid ang aming mga mahal sa buhay ng buong giliw, ng buong pag-ibig, ng buong katapatan, upang mailigtas namin sila sa mas malawak na kapahamakan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, ng sensitivity kung paanong isasagawa ito. Bigyan niyo po kami ng tamang pag-ibig, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang mensahe sa umagang ito ay dalhin namin sa bawat sandali na kami ay tinatawag ninyo upang maging torchbearers, Panginoon. Saan mang sitwasyon, saan mang dako ninyo kami dinadala. Lalo't higit sa aming mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, patuloy po naming inilalapit at inaalala ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Sa umagang ito, ibuhos po ninyo ang masaganang pagpapala sa kanila. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng mahabang buhay na ma-enjoy nila, lalo't higit sa paglilingkod sa iyo. Maging ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Marami pang taon, Panginoon, ng masasayang pagsasama ang ipagkaloob ninyo sa kanila. Ang mga nasa daan, ang mga patungo sa trabaho, ang mga nasa tahanan nananatili, Panginoon, nawa samahan po ninyo sa bawat sandali. Ang aming mga kabataan, ang mga mag-aaral, pagpalain niyo po sila. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Maging ang mga may karamdaman sa sandaling ito, hipuin po ninyo ang bawat isa. Pagpalain niyo po kami sa buong maghapon. Ito pong aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Muli po, happy birthday sa lahat ng mga may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang ating mga kaibigan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday. God bless po.